Sui Consultancy. www.pakbettv.com. Feng Shui wallet ba ang wallet o pitaka na meron ka, kapakbet? Kung hindi pa, panoorin na tapusin mo ang video na ito para maging Feng Shui wallet ang wallet na hawak mo ngayon. Pero ano nga ba ang isang Feng Shui wallet, mga kapakbet? Ang Feng Shui wallet ay namumukod tangi sa ibang mga normal na wallet o pitaka dahil ito ay ina-applyan ng Feng Shui, kaya siya tinatawag na Feng Shui wallet. Ang Feng Shui wallets ay nag-a-attract ng yaman at swerte papasok sa iyong mga pitaka. Katunayan niyan, ang Feng Shui wallet ay isa sa mga effective way to magnetize wealth. Kaya naman, mga kapakbet, gawin mo na ang mga ito para magkaroon ka ng Feng Shui wallet. Paano gawin ang Feng Shui wallet? Ang unang-unang step para gawing Feng Shui wallet ang wallet nyo, mga kapakbet, ay ang pagpili sa tamang kulay nito ayon sa iyong Feng Shui element. Meron tayong 5 Feng Shui element: metal, silver or white color. Para sa water element, blue or black. Para sa wood element, green. Para sa fire, red. At earth element, brown. Para malaman mo kung alin ang para sa iyo, mga kapakbet, makinig ka ng mabuti. Para sa metal element, silver. Kung ikaw ay ipinanganak sa taon ng 1940, 1941, 1950, 1951, 1960, 1961, 1970, 1971, 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2010, 2011, 2020 at 2021. Para sa water element, color blue. Kung ikaw naman ay ipinanganak sa taon ng 1942, 1943, 1952, 1953, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013, 2022 at 2023. Para sa wood element, color green. Kung ikaw ay ipinanganak sa taon ng 1944, 1945, 1954, 1955, 1964, 1965, 1974, 1975, 1984, 1985, 1994, 1995, 2004, 2005, 2014, 2015, 2024 at 2025. Fire element, color red. Kung ikaw naman ay isinilang sa taon ng 1946, 1947, 1956, 1957, 1966, 1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007, 2016, 2017, 2026 at 2027. Para sa earth element, color brown. Kung ikaw naman ay ipinanganak sa taon ng 1948, 1949, 1958, 1959, 1968, 1969, 1978, 1979, 1988, 1989, 1998, 1999, 2008, 2009, 2018, 2019, 2028 at 2029. Kapag tama na ang kulay ng iyong wallet, kapakbet, maglagay ka ngayon ng isang citrine crystal sa loob ng iyong wallet o pitaka. Ang citrine ay kilalang tagapagbigay ng yaman, pera at kaunlaran. Kaya naman, swak na swak ito para sa mga pitaka. Kapag full moon, ibilad ang citrine crystal at ipasok sa wallet pagkatapos mabilad para ma-charge ang citrine crystal.
Pagkatapos mga kapakbet, maglagay ka ngayon ng Chinese Emperor coin sa loob ng iyong wallet o pitaka. Isa ang Chinese Emperor coin sa mga sikat na simbolismo pagdating sa feng shui na naghahatak o tumatawag sa diwa ng yaman at salapi na dumalaw sa mga buhay natin. Kaya naman, ang paglalagay ng Chinese Emperor coins sa inyong wallet ay makakatulong upang makakuha ng dagdag swerte pagdating sa pera saan ka man magpunta. At ang panghuli mga kapakbet para maging feng shui wallet na ang iyong pitaka ngayong 2024 ay sa pamamagitan ng paglalagay ng 2024 Traditional Wealth Luck Coin Talisman Card. Ito ang siyang magiging tagapagprotekta sa inyong wallet, pera at yaman mga kapakbet. Kontra kamalasan sa buhay katulad ng pagkaubos ng pera, madalas at bigla ang gastos na kawan pagkalugi at iba pa. Feng Shui Wallet Tips. Kapag meron ka ng Feng Shui Wallet kapakbet, may mga dapat ka ng tandaan para ma-maintain mo ang dala nitong swerte sa inyong mga buhay at ito ang mga sumusunod. Una, panatilihin ang kalinisan ng inyong wallet. Ang isang maruming wallet kapakbet, kahit Feng Shui wallet man yan, ay paniguradong hindi magbibigay ng swerte at yaman sa inyo. Kaya naman, pinapayo na panatilihin ang kalinisan ng inyong wallet. Kung madumi o nadumihan, linisan ito kaagad. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbit. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Huwag masyadong maglagay ng credit cards sa inyong pitaka. Ang mga credit cards mga kapakbet ay borrowed money. Kaya naman, kung sobrang daming credit cards sa loob ng inyong pitaka, hindi ito maganda dahil nag-a-attract ito ng karagdagang utang o borrowed money. Ito pa ang magiging dahilan kung bakit hindi mo nababayaran ng mga utang mo. Ang pinakalimit na pwedeng ilagay na bilang ng credit cards sa inyong pitaka ay 2 hanggang 3. Sunod, iwasan mo ring itago sa loob ng iyong wallet ang mga lumang resibo o expired cards mga kapakbet. Old energy ang dala ng mga ito. Kaya naman kung meron ito sa loob ng iyong wallet, wala nang space para pumasok pa ang swerte at yaman sa inyong mga wallet. Iwasan din gumamit ng mga sirang wallet dahil negative energy ang dala nito, hindi swerte. At ang panghuling feng shui tips mga kapakbet ay ang pag-iwas o paglapag ng inyong pitaka sa sahig. Ang paglalapag ng pitaka sa sahig ay isang sign of disrespectfulness dahil hindi mo nirespeto ang inyong wallet at kapag ganito ang iyong ginawa, mamalasin kayo pagdating sa finances. Ngayon mga kapakbet, sana ay alam nyo na kung paano gawing feng shui wallet ang mga pitaka nyo sa 2024. Para sa mga nabanggit na kulay ng wallet, Chinese Emperor coins at 2024 Traditional Wealth Luck Talisman Card, bisitahin lamang ang aming online stores, Shopee, Lazada at TikTok Shop. Pwede rin kayong bumisita sa aming physical store. Kung may kakilala ka pang hindi feng shui wallet ang wallet mga kapakbet, huwag mo rin kalimutang i-share ang video na ito para swertihin din sila pagdating sa pera. Gayunpaman, huwag kalimutan na maging masipag at maging matiyagas sa buhay para tuloy-tuloy ang swerte at pasok ng pera sa ating mga wallet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa ating pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.